Si Mama para sa ating opening prayer. Tayo po ay pumikit at iyuko po natin ating mga ulo. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa araw na ito. Salamat po sa paggising sa amin at salamat din po dahil nakapunta kami ng ligtas dito sa simbahan. Sa pag-alala namin ng iyong resurrection, tulungan mo po kaming mag-celebrate at mapuno ng pasasalamat ang aming mga puso. Dahil ikaw ay nabuhay at buhay sa aming mga puso. Dalangin po namin na kayo po ang maitaas sa aming pagpupuri. Tulungan mo rin po kaming maunawaan ang salita mo na marinig namin ngayong araw. Maraming salamat po. Ito po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. So tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Na
Let's feel the presence of our God this morning. Let us remember the sacrifice He gave to us at the cross. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you,
Let us claim victory in Jesus' name over everything. Jesus won our freedom. We worship you, God. We are healed by His nail-pierced hands, where by His blood we're washed clean.
sacrifice unto us. We worship you, Lord. We magnify your holy name. Sige po, tayo po'y pumalakpak at magsabi ng amen para sa ating Panginoon. At para po sa ating scripture reading, tinatawag ko po si Sister Jade. Our scripture reading for today is from Matthew chapter 27, verse 45 to 56. From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? When some of those standing there heard this, they said, he's calling Elijah. Immediately, one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. The rest said, now leave him alone. Let's see if Elijah comes to save him. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that happened, they were terrified and exclaimed, surely he was the Son of God. Praise be to God for his word. Amen. Makakaupo na po muli tayo. Ayan, once again, good morning po, VFCC. Pwede po ba nating batiin ang ating katabi ng good morning? Mga nasa likod, sa gilid, batiin po natin ng good morning. Ayan. So today po is the first Sunday of April, but also the last week of our Holy Week. So nitong mga nakaraan, di ba po, nagkaroon po tayo ng third day Holy Week encounter. So ngayon pong umaga, pinagpala po tayo dahil meron po iilan na mag-testimony about po sa third 3-day Holy Week encounter na dito na. 3-day Holy Week encounter. So, isasabihin po nila, ikikwento po nila kung paano po sila binless ni Lord during those activities. Ayan. So, sino po ang gustong mauna? Sige, wag po tayong mag-unahan. Ayan. So, ang una pong nag-volunteer kanina, si Sister Matet. Palakpakan po natin siya. Volunteer talaga, hindi ko nga po alam. Ano bang sasabihin? Yung tatlong gabi na yon, different, yung iba yung dating sa akin, iba yung sa akin, parang tatak niya. Pero yung pinaka-tumatak, dalawa yon. Isang, yung sa second day na movie night, which is si Clavius na-realize ko na ako yun. Si Clavius ako. Yun sa movie na recent. Na si Clavius pala ako, ganito ako na naghahanap ako ng pwedeng maging, which is nasa harapan ko na. Eto na Kaya lang yung naging parang, bago ako maniwala, naghanap muna ako ng
mga reason or dahilan para tuluyan akong maniwala. And yung pangalawa po, yung sa consecration night, which is the third night po. Sobrang blessed po ako nung gabi na yon kasi sa yung kumakanta pa lang, mabibless ka na sa boses. Kay Kuya Ajong, yon. Tapos syempre po, iba po yung na-surrender mo na lahat. Kasi 'di ba nagsulat po tayo noon, tapos sinunog natin yung papel. Nung sinunog natin yung papel na yon na puro yung mga ating worries, fears, anxieties, lahat ng mga hindrance para tayo ay makapagbalik loob at makapaglingkod sa Panginoon, binigay ko na lahat, sinurrender ko lahat. Yun po. Maraming salamat po. Ayan, nakaka-bless naman. Volunteer po talaga yun. Talaga, charot. So, meron pa po tayong isa galing po sa Youth and Young Pro naman, si Sister Armia. Palakpakan po natin ng Panginoon. Thank you. Ayan, volunteer. Ayan po, yung sa 3D encounter po na yon, ang siguro sobrang emphasize po sa akin yung movie na The Reason. Wala po doon sinabi ni Jesus yung it is finished eh. Pero nandun po siya sa meron part doon na si Jesus nakapako na. And naalala ko yung sinabi niya na last word niya. Isa po sa mga last word niya is yung it is finished. Sobrang na-emphasize po sa akin yun that day kasi parang ang nun is Jesus stayed for you on the cross. Nagstay siya dun sa cross para sa'yo. Ikaw yung nasa isip niya. And then, yung cross kasi parang iniisip ko, ang hirap palang mamatay kapag ganyan yung way ng pagkamatay mo. Kasi torturing, tapos dahan-dahan yung sakit. Kumbaga kung papatayin ka na, hindi na lang mabilis eh. Pero ang bagal ng yung process. And then, na-realize ko na pag meron akong mga pinagdadaanan, iyak agad ako kay Lord eh. Iiyak agad ako. Tapos, pag merong mga taong nakakasakit sa akin, halos di ako makakain, halos ganyan. Ang dami natin mga kadramahan. Pero si Lord, pag titignan natin yung nangyari sa cross, mas grabe yung pinagdaanan niya kaysa sa atin. At naiintindihan niya yung mga... Nakarelate din po ako dun sa kay Clavius, na naiintindihan ni Lord yung mga pinagdadaanan natin. At mas higit pa nga doon yung naranasan niya. So, yun po. Amen. Ay, wala siya. Meron pa po bang gustong magkwento or mag-testify po sa mga joyful ladies? Ay, si Tito Tess. Siyempre, hindi mawawala yun. Sa intercessory po, talagang napatunayan po namin yung kabutihan ng Lord, yung katapatan niya sa pagtugon niya sa panalangin po ng bawat isa. And salamat po sa Bartolome family. Doon ako naiiyak. Ang ganda nung naging setup natin and alam ko na ang Lord ang nag-ayos ng lahat dahil yan ang aming laging pinapanalangin. And purihin ang Panginoon talaga. And isa pa, yung pasalamat ko, talagang sobrang nabe-bless ako sa Lord kung paano niya tinutugon yung mga panalangin na nakita ko yung mga anak ko na nandiyan dyan. Sobrang, kasi talagang yun ang prayer ko, Lord. Makasama namin sila sa pagsamba sa'yo. Gusto ko maging kumpleto kami. Kasi sabi ni Lord, wala namang iiwanan. Sabi niya, pagka may nakakilala sa isa sa pamilya, lahat yan maliligtas. Purihin ang Diyos. Kaya yun ang kiniklaim ko na buong pamilya talaga namin ay makakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. And habang nandiyan sila, nandoon talaga yung prayer ko, Lord, salamat. Kasi nararamdaman ko na ito na yon. Ito na yung pinapanalangin ko. Ito na yung sagot sa panalangin. Kaya huwag tayo magsawa na manalangin talagang
ang Lord ay tutugon. Ang Diyos ay tutugon. Siya'y tapat sa kanyang mga pangako. Salamat sa Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin ang kabutihan ng Diyos. Ayan, meron pa po ba na gusto pong magkwento, mag-testify po? Ayan, maraming salamat po sa mga nagkwento at sa mga nag-testify po. Ngayon po, proceed na po tayo sa ating service. Amen. Ako din po, gusto ko yun ipatotoo. Kasi ang goal ng VFCC ay ma-reach out ang bawat pamilya. At tuwang-tuwa ako sa iba-ibang araw, iba-ibang kapamilya ang dumating. Nung first night, nandyan po yung mama ko na nag-enjoy sa concert at talagang na-revive. Pinatotoo din niya, nag-chat siya agad sa akin na she is so blessed at nadama niya yung revival uli, no, sa Panginoon. Pangalawa, nagpupuri ako sa Lord, nakita ko muling kumanta si Vic at saka nakarating si Nina sa day 1 at day 2. Ganon din si Nela. At yung last day na kasama namin si Jonah, si Kenneth, talagang purihin ang Panginoon. Hindi niya ahayaan yung pamilya. At alam ko, nakita ko rin yung mga kapamilya nyo, yung anak ni Ate Sally. No, purihin ang Diyos. Si Pen, purihin ang Lord. Matagal na namin ito ini-invite. Hindi. Pero mabuti ang Panginoon at kumpleto po tayo. Hindi siya talaga papayag, no? Na hindi natin maisama ang ating mga pamilya. Dahil alam niya, mahal na mahal natin ang mga ito. Amen? Nung last night, kumpleto rin ang Yalong family. Nandito rin sila. Na-miss namin si Kuya Russell. Kaya purihin ang Lord. Talagang hindi siya papayag, no? Na ang pamilya natin ay hindi natin madala sa Kanya. At yung kaligtasan ay dinedeklara ko sa household ng bawat isa. Amen? Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga po, parang pagod kayo o malungkot ba kayo? Yan. Gusto kong hilingin sa bawat isa ulit. Yan. Take a deep breath. Deep breath. Yan. O sige po, inhale. Exhale. Tuyo ba ulam nyo? Kami po doon garlic longganisa. No? At gusto ko pong sabihin sa bawat isa, alisin ninyo muna pansamantala sa puso't isip nyo yung mga bagay na gumugulo sa inyo at nagiging burden nyo. Katulad ng niluluto nyo sa bahay, wag nyo lang iniwan yung kalan. Yung mga labahin nyo. Sa Lunes, balik na uli sa trabaho. Diba? Back to normal na. Ngayon pa lang, mga magulang, iniisip na yung tuition sa susunod na pasukan ng kanilang mga anak. Pwedeng ang dala-dala nyo ngayon, problema sa bahay, problema ng bansa. Meron po akong tatlo yun nakakilala ko, na talaga namang may sinasabi sa buhay. Sa kanila ko lang narinig, Pastora, ang mahal na po kasi ng gas, ng diesel, sabi nila. To think na gano'n yung estado nila sa buhay, ano? Kaya iwan muna natin lahat yan, hinihilingan ko kayo, at tayo ay mag-focus. Sabi niyo po, focus. Focus tayo saan? Sa mensahe ng Diyos para sa atin ngayong umaga. Bitawan nyo muna, no? Kung ano man yung mga dala-dala nyo ngayong umaga, sa puso nyo ng mga bigatin, kasi gusto ng Lord punuin yan. Punuin ng bagong mga pangako, punuin ng kanyang mensahe, punuin ka ng kanyang presensya. Kaya ang hiling ko, bitawan mo muna yan. Sabi mo sa katabi mo, bitawan mo muna. Amen. Tayo'y panandali ang manalangin. O Diyos, salamat po. You overcame death para sa amin. Para ipakita mo sa amin na kami ay may buhay na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang kasama namin, Panginoon. Katagpuin mo po ang aming mga kapatid ngayong umaga, dito po sa church and even the ones online, Panginoon. Fill them with your spirit. Let your anointing, let your presence be upon us.
And I rebuke the works of the enemy in Jesus' name. In Jesus' name. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang malakas at masiglang palakpak sa Panginoon. Yan, purihin ng Diyos. At dahil nakasiris po tayo, no, from sa book ng Mark, sa totoo lang, alam ko na yung topic for this week. Kasi nga sunod-sunod naman siya. Pero alam nyo, binabagabag ng Diyos ang puso ko. Monday pa lang. No, meron siyang ibang mensahe ngayong umaga. Meron siyang bagay na gustong iparating sa ating lahat. So from Monday, Tuesday, Wednesday, talagang I was praying. Ako po ay humingi ng wisdom, humingi ng kapahayagan sa ating Panginoon. At ang gustong ipahayag sa atin ng Diyos ngayong umaga is about His love. Yung pag-ibig niya sa atin, that He died on the cross to save us. Ano nga ba ang nagbunsod sa Diyos? Bakit kailangang mangyari ang mga bagay na ito? Nais ng Panginoon na maging buo ang ating kaunawaan, no, maintindihan nating mabuti, manampalataya tayo sa Kanya, at mabuhay tayo ayon sa layunin ng Diyos para sa atin. Tandaan po natin, you cannot have what you do not know. Imagine niyo, meron kayong hawak na maraming susi at nakaharap sa inyo ang maraming doorknob, pero hindi nyo alam kung para saan yon. Ano to? Squid Game? Di ba? Hula-hulaan? Kasi hindi mo magagamit ang bagay na hindi mo alam. Kaya ngayong umaga, ang gusto ng Panginoon, ang kinin natin, yakapin natin, at ipamuhay natin ang kanyang mga pangako sa ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, ang kinin mo, ay sige, yugyugin nyo, huwag kayo mahiya. Papayag yan. Yan. Ang kinin nyo, yakapin mo, at higit sa lahat, ipamuhay mo. Yan, ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Ito yung turo, ito yung mensahe ng Panginoon na gusto niyang ating matutunan ngayong umaga. Mahirap po kasing ibigin ang tao na hindi mo kakilala. Tanong nyo kay Andeng. Di ba? Tanong nyo kay Kuya Eric at Ate Sally. Kay Bart at kay Sean. Kay Josh at kay Jade. Mahirap ibigin ang taong hindi mo kilala. Kaya ang gusto ng Diyos, kilalanin natin siya. Every day sa buhay natin, dahil doon natin lubos na maipapahayag yung pag-ibig natin sa Kanya at yung pag-ibig niya naman sa atin. The more you get to know Him, the more you fall in love with Him. Amen. Sino rito yung nakaranas ng ma-in love? Aside kay Andeng, hindi. Kay Tish at saka kay Renz, taas ang kamay. Sino mga na-in love na dito? Wow, naiyak. Hiyang-hiya. Si Bart nga, pati paan, nakataas, oh. Diba? The more you get to know Jesus, the more you fall in love with Him. At isa sa proseso, isa sa paraan ng pagkilala ay ang pakikinig ng Kanyang salita tuwing linggo. Napakapalad ng bansang Pilipinas. We have that freedom. Amen? Meron pong minentoran si Pastor Vic way back year 2000 na yan eh. Si Mark. Si Mark po ngayon, shout out, ay nasa Australia na. Galing siya sa bansang sakop ng UAE. Doon po, naka-underground ang churches. Soundproof. Bawal madinig. Dahil anytime pwede silang hulihin. Pero dito, no, malaya kang maglalakad, hawak mo ang Biblia mo, malaya kang makakapagbihis, paglinggo ng umaga, aakyat ka dito. Pero yung iba, hirap na hirap pa. We have that freedom. So let's us enjoy. I-grab natin yung opportunity na ito sa pakikinig ng Kanyang salita. The more you get to know Christ, the more you fall in love with Him. Sabi po sa Ephesians 5:17-19,
so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide, how long, how high, and how deep is the love of Christ, and to know His love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Sa lahat po, no, ng mga engineers, architect dito, napakalaga po ng word na dimension. This is comprehending the dimension of Christ's love. Ibig sabihin ng dimension, lahat ng anggulo ng pag-ibig ni Kristo. Dimension includes how wide, gaano kalapad, how long, gaano kahaba, how high, gaano kataas, and how deep, gaano kalalim ang pag-ibig ni Kristo para sa ating lahat. And to remind us how to experience yung talagang encounter na sinasabi, yung maranasan mo, yung pag-ibig ng Diyos beyond intellectual understanding. Totoo pong last March 28, nakagraduate po kami ng aming Bachelor in Theology. Tanong, Josh, ano mga natutunan natin? Hindi sapat ang karunungan lang, no, na intellectual, head knowledge. Higit ding mahalaga yung personal encounter. Kaya nga ito yung ginamit naming word sa 3-day Holy Week encounter. Hindi lang basta dadalo tayo sa mga activity na ginawa. At ang sarap na mga pakain gabi-gabi. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng Joyful Ladies. Hindi po yun sapat. Ang gusto po ng Diyos, makita mo siya, madama mo siya, magkaroon ka ng personal encounter kasama siya. At tunay nga na maunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Sabi dito, di ba? Rooted at established. Ibig sabihin, malalim ang pundasyon natin sa pagkakilala natin sa Diyos. Para ano? Para hindi raw tayo madaling matinag, madaling matibag sa oras ng pagsubok at sa oras ng tukso. Maling-mali po yung kanta na, "O tukso, layuan mo ako." Hindi po yan lalayo. Pinadala nga yan para sa'yo. Ikaw po ang kailangan lumayo dun sa tukso. At kailangan we are that rooted. Inugatan na talaga. Pasintabi po sa mga may EDAD. Iba po ang ibig sabihin ng inugatan dito. No? Maging malalim yung ating pangunawa sa kanyang pag-ibig at sa kanyang ganap na pagpapatawad. Purihin ng Diyos. Nowadays po, alam naman natin, we're all aware na tayo ay nasa digital era na. Ibig sabihin ng digital era, halos lahat ng ginagamit natin, computerized na or run by computer. Tama po ba? Agree po ba kayo? Amen. At usong-uso na po ngayon ang Unli. Tanong, Unli ba ang gusto nyo? Taas ang kamay, yung mga Unli. Unli? Unlimited? Yan, no? Hindi mauubos, tuloy-tuloy. Ito po ang ilan sa mga Unli na ating mga bagong na-discover ngayon. Una, sabi dyan, eat all you can or yung mga samgyupsal. Yan. Alam niyo po, this started early 2000, yung Korean food sa Pilipinas. Back in the 90s po, mahahalata ko anong year ako graduate. Ako po ay isang kabilang sa hotel and restaurant or hospitality industry. Never po naming in-expect na magugustuhan ng Pilipino ang Korean food. Ang layo kasi, di ba? Hindi namin inakala. But you know, the Koreans won our hearts sa pamamagitan ng mga K-drama series at mga Korean novela. At dahil kakapanood natin, nainganyo tayo at ngayon, ina-ina po ang mga Korean food sa Pilipinas. Sabi mo sa katabi mo, Opa. Opa yan. Alam na alam nyo ngayon yung mga Korean novela, di ba?
Ikalawa, yung mang-inasal only rice. Ang staple food po ng mga Filipino ay kanin. Kanin is life pag Pinoy. Di baling konti ang ulam, basta maraming? Oh, alam nyo yan. Sikat na sikat din ang only rice ng mang-inasal. And recently, lagi ko na itong nababasa at naririnig, yung cryonics or the process of life extension. Some call it cheating death, in which yung pasyente, actually di na tinatawag na patay yun, patients lang, is processed using a high temperature using liquid nitrogen. May mga inilalagak po ng mga mahalagang tao at yung may mga capacity na magbayad dito po sa facility na ito. Sa US pa lang to, alam ko, sa Arizona, available. Ganito po ka-desperate ang tao to have unlimited of everything. Gusto natin talagang extend. Sino dito yung nag-a-alarm tapos tumatawad 5 minutes pa? Wow, si Nate's ngiting-ngiti. Gising na lahat sa bahay, kaka-alarm. Yung nag-alarm, si Nina po ganun. Buti na lang wala si Nina. Tulog pa. Pag pinasok ko sa kwarto yun, kasi tunog na ng tunog eh. Oo, tatayo naman ako, alam ko yan. Wow! Tumatawad ng 5 minutes. Gusto natin unlimited of everything. Kaya nga ang Diyos ay mabuti at maibigin dahil nauunawaan niya kung ano ang kailangan natin. Siya ay mabuti. Bakit nga ba tayo inibig ng Diyos nang walang pasubali? Ito po ang Tagalog word ng unconditional love. Walang pasubaling pag-ibig ni Jesus. Bakit nga ba? Ano nga ba ang reason kung bakit ganito tayo iniibig ng ating Panginoon? Sige, tanungin mo sa katabi mo, bakit nga ba? Sige po, wag kayong mahiya. Tanungin nyo. Bakit nga ba? Una, let us remember, no? God created us. Siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang ating dakilang manlilikha at napakalinaw sa kwento. Sa Genesis 1, interview niyo yung mga anak niyo. Ilang beses na namin itong itinuro sa kanila. Baka mas alam pa nila kaysa sa atin. That God created us according to His image and His likeness. Sabi po yan sa Genesis 1:26. Napakalinaw. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. Pag sinabing image and likeness, kasama po dyan ang moral, spiritual, and intellectual nature ng tao. Hindi po itong physical na itsura ang sinasabing image dyan. That they may rule over. Sabihin nyo nga, rule over. The fish in the sea, the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Para daw ikaw ang mamahala. Sa lahat ng ibang nilikha, kaya ka nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. That we may rule over. Meron tayong authority among other creatures. Kumbaga sa triangle, ikaw yung nasa top sa lahat ng nilikha. You see, special ka sa mata ng Panginoon. Special tayong lahat sa paningin ng Diyos. And yun ang isang dahilan kung bakit ganyan niya tayo kamahal. Sabihin mo sa katabi mo, special ka. Oh, wag yung dugtungan ng child. Special lang. Mahalaga ka at mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Actually, lagi ko itong sinasabi sa mga youth, no? Kung minsan nararamdaman mo, wala namang pumapansin. Ito yung mga drama ng mga youth, eh. Wala namang pumapansin sa akin. Pag uwi ko, busy naman yung mommy ko. Yung daddy ko, nasa work. Wow. Pag uwi, pagod na rin sila. Oh, may sarili na rin silang rest time. Mayroon pang uso ngayon yung me time na tinatawag, di ba? Kaya ang feeling ng bata, walang pumapansin sa kanya. Kaya ngayon, nagli-lead to depression. Pero mga anak, sinasabi ko sa inyo, we have a living God. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Siya ang higit na nagmamahal sa atin. Saan natin napatunayan ito?
na ang pag-ibig ng Diyos ang pinakadahilan kung bakit kailangan pumunta si Kristo sa mundong ito at mamatay para sa atin. Sabi po sa John 3:16, anong sagot doon? For God so loved the world. Yun na yung sagot. Wala nang ibang rason. Kaya niya tayo ganun kamahal. Dahil tayo ay kanyang nilikha at napakahalaga tayo sa kanya. Now, nauunawaan ba natin ano ba talaga tong God's unconditional love? Ang God's unconditional love po, sabi sa John 3:16, kung ikaw ay maniniwala at sasampalataya, kaya noong tayo'y naniwala at sumampalataya, tinanggap natin ng Diyos sa ating buhay at siya na yung sentro ng buhay mo. Anong ginawa niya? Meron siyang regalo sa atin. Pag sinabing gift, ibig sabihin nito free, libre, at special. May niregaluhan ba kayong hindi mahalaga sa buhay nyo? Wala naman siguro. Diba? Pag nagregalo ka, ibig sabihin, special ang taong ito sa'yo. Ganon din sa Diyos. Meron siyang iniregalo sa atin. And you know kung ano ito? Ito ang eternal life. Ito po ang totoong unli. Eternal life. Unlimited life ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Nung binabasa ko po ito, nung bago-bago akong Christian, bakit nga ba eternal life ang ibinigay ng Diyos sa atin? Pwede namang worldly wealth. Lahat ng yaman sa mundo, ibibigay sa'yo ng Diyos pag kinilala mo ko. Hindi naman yun ang ibinigay niya. Pwede namang ageless beauty. Shout out sa mga ate ko. Wow. Ate Tess and Ate Evelyn. Si Mama Pearl, na may ageless beauty. Diba? Pwede namang kagandahan. Pero hindi rin ito ang pinagkaloob niya. Pwede ring sobrang katalinuhan ang ibigay ng Diyos, katulad ng hiningi ni Solomon sa kanya. Pero anong sabi niya? No? Those who ever believes in Him should not perish but have eternal life. Buhay na walang hanggan ang ipinagkaloob niya. Kayo, winawarin niyo ba? Bakit nga ba itong binigay ng Diyos sa atin? Itong unlimited life or eternal life. Una, sabi dito, only God can give us eternity. No one and no amount of money can give us eternal life aside from our Father in heaven. Siya lang po ang may kapasidad. Kaya niya binigay eh. Siya lang ang pwedeng magbigay. Ang dami ko na pong na-encounter na kwento, no, ng mayayaman. Isa na nga dito yung pinakasikat. During that time, nung namatay po si Fernando po, na nirarush siya sa hospital at talagang nire-revive. Ang sabi po ng kanyang wife, we are willing to pay kahit magkano just to extend his life. Tanong, nabuhay ba? Hindi po. Kahit ibigay mong lahat, kung anong meron ka, only God can give us eternity. Ikalawa, eternity or forever is one thing we cannot have here on earth. Lahat po ng nakikita nyo, lahat ng nahahawakan mo, lahat yan ay temporal. Lahat yan ay maglalaho. Lahat po yan ay mamamatay, mabubulok, masisira. At dahil yan ang wala tayo at hindi natin makukuha dito, God gave us eternity. At ito rin naman talaga ang hinahangad natin. Even sa relationship, anong hinahanap natin? Yung may forever. Sinong fan ng Katniel? Si Vic Vic. 11 years, di ba? Si Bart din nagtaas ng paa. Hindi niya nakita. 11 years yung relationship and it does not last. Sino dito yung mga youth and singles? Taas ang kamay. Ages 13, wow, si Kuya Eric. 13 to 30, wow, in-extend ko na. Basta single. Mama Pearl, single. Si Irene. Janelle.
Mga single, isang payo ko po. Bago nyo hanapin ang forever nyo, sa tao na limited lang ang pwedeng magawa, unahin nyo ang Diyos. Sa Diyos only. Sa Diyos may forever. Amen? Amen. At siya ang magkakaloob ng tamang tao para sa inyo. Dahil sa Diyos lang natin masusumpungan. Lahat ng bagay. Kaya do not invest masyado dito sa mundong ito. Lahat yan masisira, mabubulok, mananakaw, mawawala. Mamamatay, mauubos, maiiwan. No? Let us learn to invest dun sa mga bagay na alam nating magtatagal, which is yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. And surely, ang promise niya, He will give you eternity. At ikatlong reason, God gave us eternity to know Him more and His Son, Jesus. Sabi po sa John 17:3, now, this is eternal life, that they may know you, the only one true God, Jesus Christ, whom you have sent. It would take us eternity to know Christ. Napakalawig. Yung dimensions, di ba kanina, ng pag-ibig ng Diyos, it would take us eternity to know Him. And every day po, ay bagong araw, bagong umaga, kung saan makikilala natin ang dakilang Diyos. Every day, we could discover yung mga promises ng Diyos na pwede nating panghawakan. Tumutugon siya kung ikaw ay hilalapit at hahanapin mo ang mga sagot sa iyong tanong. Learn to read your Bible po. Apakaganda ngayon. Nung araw po, hard copy yung Biblia. During our youth days, nauso yung pinakamaninipis, pinakamaliliit na Biblia kasi nahihiya kami, tinatago namin yun. Ay, born again to. Ngayon po, may digital app na. May audio Bible pa for those na hirap magbasa. Si Pastor Vic po, umaga pa lang naka-play na sa amin, audio Bible. Habang nagbe-breakfast kami. Kasi iba yung naririnig mo, naririnig ng mga anak mo, ang salita ng Diyos. At ang galing nung nagna-narrate doon, yung boses niya talagang, pang-narrator, dinadramatize niya. No, yung boses doon sa Biblia. Apakadali na pong magbasa. Hello! Ano pang inaantay natin? Diba? Anong inaantay mo? Talagang apakadali, isang click lang. Kung may hard copy ka naman, okay din kasi masusulatan mo. Meron pang Bible ngayon na may journal built-in. Those who are creative na into arts, pwede mong kulayan. Meron na ring devotional guide for kids. May pambabae, may panglalaki. Hello! Lahat na, sinupply na sa atin. Babasahin na lang po natin. And every day po, nagtataka ba kayo kung bakit ang pasyente ay gumagaling ng mabilis pag nako-confine sa ospital? Dahil po sa ospital, nasa oras ang gamot kung inumin. Kung 10 a.m. ngayon, 10 a.m. bukas, 10 a.m. sa susunod. Pare-parehas yun. Di ba yung nurse, labas-masok sa kwarto? Kahit tulog ka, gigisingin ka pag oras ng inom. Kaya ang bilis ng recovery. Why not do the same sa ating spiritual na buhay? Set a time, no, sa inyong week. Merong mga tao gusto umaga para daw bago nila gawin yung iba nilang chores or mga responsibilidad na fill in na sila ng banal na spirito at ng salita ng Diyos. It depends po sa schedule ng tao. Ako, I prefer it sa gabi. Kasi tulog na sila wala na pong gagambala. Yun yung isa-set mong time para ikaw ay makipag-commune, intimacy. No? Intimate time with the Lord. At sabihan mo yung mga kapamilya mo. Inform mo sila para hindi ka nila gagambalain. Oh, mga anak, magde-devotion ako 1 oras lang naman to. Baka naman. No? Pwede mo siyang i-announce. And merong mga iba nga na lately lang nagpapatayo na kanilang mga dream home. Meron na silang war room
or room para sa devotion. Na understood yun, pag pumasok siya doon, wala dapat disturbance kasi nagpe-pray siya doon. Pangarap ko din yun eh. Pag nagkabahay ako ng medyo malaki. Merong nakaseparate na room for devotion. May luhuran, may mga Biblia, para alam na mga kasama mo sa bahay, that is your time with God. Bakit? Dahil the more you get to know Him, the more you fall in love with Him. At kayang-kayang patunayan ng Diyos, araw-araw, kung ano yung pangako niya na pwede mong panghawakan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. It would take us all eternity to know our incredible God. Kaya nga meron tayong relasyon at hindi reliyon ang ating pinopromote. Kasi every day is our spiritual journey. Paglakad mo araw-araw sa Panginoon. Di ba nung na-inlove ka, pag chinat ka sa umaga, kilig na kilig ka? Kumain na yun. Binibiro nga namin si Nela. Nag-toothbrush na yun. Di ba? Kinikilig ka. Ibalik natin yung ating pag-ibig, yung kilig sa ating Panginoon. Ma-excite tayo, Lord. Anong mensahe mo for this morning or for this day para sa akin? Relasyon. Sabihin niyo sa katabi niyo, relasyon. Dahil patuloy natin siyang kikilalanin. Kaya kailangan natin ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Biro mo, ikaw lang, inaniwala ka lang. Tinanggap mo lang, eternity. Buhay na walang hanggan ang ipagkakaloob niya. At napakalaking bagay, yung limitless ng Lord. Lahat ng anghel, kaya niyang ipakita sa iyo kung gaano siya kabuti. Yan ang gusto natin, may forever. Amen? Amen. Ikalawang gusto nating itopic, ito ay God's absolute forgiveness. Nasabi ko kanina na meron na talaga akong prepared sermon for this day. Pero God speaking through my heart tungkol sa pagpapatawad. Malaking issue ba ito o hindi? Napakalaking issue po nito. Kasi ang forgiveness, no, at ang unforgiveness o hindi pagpapatawad, hindi nakikita sa panlabas. Dala-dala nyo yan sa loob. Sabi ni Pastor Vic dati, huwag kang gumawa ng puot sa puso mo. Una kasi yan, inis. Pag nainis ka, magagalit ka, naging galit. Pag nagalit ka, magiging puot. Ano raw yung puot? Yun yung matagal na galit. Sa Tagalog po ng puot, panis na galit. Kayo ba gusto nyo magtago ng basura sa loob ng bahay nyo? Actually, nga inaabangan nyo yung businang malakas, di ba? Kasi gusto nyo i-dispose lahat ng hindi magagandang bagay na nasa loob ng bahay. How much more yung nasa loob ng ating puso? It's like a garbage po na nabubulok pag hindi natin pinakawalan ang pagpapatawad. Pero, sino ba ang modelo natin sa pagpapatawad? Yan po ang God's absolute forgiveness sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin ng absolute, no exception. Sabihin nyo, no exception. Hindi sinabi ng Lord, patatawarin ko lang yung kasalanan ni Kuya Eric mula 1979 hanggang 1995. Pag lumagpas dyan, bahala na siya sa buhay niya. Wala po. No exception. Kaya nga absolute, lubos, ganap yung forgiveness na inaalay sa atin ng Diyos. Ibig sabihin din ng no exemption, no qualification. Wala pong checklist na pag humarap ka sa Lord, okay, dentista ka pala, Evelyn, check. Lagi ka nagpe-pray, check. Wala pong checklist. Tatanggapin ka ng Diyos kung ano ka, kung sino ka, kung anong naging ka dati. No exception and no qualification. Sabi po sa Matthew 6:12, ano po ang tinuturo? Ito po ay part ng Lord's Prayer, at patawarin mo kami sa aming kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Sinong modelo natin
pagdating po sa pagpapatawad. Sino po dapat ang tinitingnan natin pagdating sa pagpapatawad? Apaka buti ng Diyos. Dahil pinaranas mo niya sa'yo yung kapatawarang absolute o ganap. Bago niya hiniling na patawarin mo yung nagkasala sa'yo. As I've said kanina, no, you cannot own. No? Hindi mo pwedeng angkinin yung mga bagay na hindi mo alam. Kailangan alam mo. Kaya ipinaranas sa'yo ng Diyos yung pagpapatawad. Dalawang proseso po ito eh. Una, ask God to forgive us. The word forgiveness po, according sa inyong mga Biblia, is correctly understood as God's promise not to count our sins against us. Kaya nga absolute. Hinding-hindi niya gagamitin at bibilangin ang mga kasalanan mo at itatambad sa mukha mo kasi ganito ka. Hindi po. Pag lumapit ka sa Diyos at nagpakumbaba ka, ibibigay niya yung kanyang absolute forgiveness. Pero syempre, forgiveness requires repentance. O pagsisisi. Sabi nyo, repentance. The word repent or repentance means change of mind. Hindi po ang ibig sabihin nito, Lord, sorry nagkasala ako. Hindi na talaga ako babalik doon, Lord. Hindi ka pa tapos mag-pray, lumalakad ka na pabalik. Ang ibig sabihin po ng pagsisisi ay pagbabago ng isip, pagtalikod sa lumang gawain, from bad habits to good character, from wickedness to goodness, from a sinner into a believer and follower of Christ. Yan po ang meaning ng repentance. 1 John 1:9, ang pangako ng Diyos sa atin, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kaya lang, may requirement po ang repentance. True repentance requires humility. Ano ang madalas na problema ng tao? Pride. Napakahirap nating umamin. Madalas binibigyan pa natin ng rason yung mga ginagawa natin. Pero ang sabi ng Panginoon, pangako niya, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins. Amen? Amen. Absolute. Sabihin nyo, absolute. Ganap na pagpapatawad. At ikalawa, God is asking us to forgive others. Alam nyo, mahilig tayo sa Anli. Mahilig din tayo sa package, no? Yung set na. Ito po, package to. Itong dalawang ito. Forgive, God's forgiveness and our forgiveness to other people. Sabi ulit sa Matthew 6:12, di ba? God is asking us to forgive others. Ito raw pong teaching na ito is an extension, the necessity of extending forgiveness to other people. Parang isang baso. Ayan, meron tayong baso dyan. Pupunuin yan, absolute nga eh. Pupunuin yan ng pagpapatawad ng Diyos. Hindi mo na yan makontain kasi punong-puno. Pag napuno ang isang baso, ano mangyayari? Tatapon siya. Yun po yung extension of forgiveness. Kayang-kaya na natin tong ibigay sa ibang tao. Bakit? Kung ikaw nga, sagad, puno ng pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos, ganon din po sa ibang tao. Kayang-kaya natin tong gawin para sa iba. Dahil pinuno muna tayo ng Lord, tayo naman ang magbibigay para sa iba. But to remind us, napaka-critical po nito. Itong dalawang ito, ang kailangan natin, major sa buhay natin, pero napakahirap nating gawin. Katulad na banggit ko kanina, it would take us humility at
surrender. Pagpapakumbaba at pagpapasakop sa grasya ng Panginoon. Alam niyo kung ba ito inutos at kung bakit ito hinihingi ng Lord sa atin? Alam niya hindi natin to kaya. At dahil dito, matututo tayong magpasakop sa Kanya. Dahil hindi madali. Remember, yung mga tao na patatawarin mo, nakasakit sa'yo. Kung nabunggo ka lang, madali lang patawarin yun, di ba? Tama ba? Na, dumaan ka, nabunggo ka. Ay, sorry po. Ay, ang dali mo magpatawa dun. Pero yung kumurot sa puso mo, no? At talagang nakapanakit sa'yo, ang hirap bitawan nun. Alam ng Diyos yun. Kaya ang gusto niya, ikaw ay magpakumbaba at magpasakop sa Kanya. To follow God's example. And we need the power of His Holy Spirit. Yung naganap pong anointing of oil, yung oil po, hindi magic oil po yun. Nire-remind namin ni Renz. Wala pong magic yun, walang special doon. Simbolo lamang yon, ginagamit katulad ng nasa Biblia. Kaya hanggang ngayon, pag nag-anoint, oil pa rin po ang gamit. Hindi po yon ang may power, kundi ang banal na spirito na taglay natin. Ang kalakasan ang magbibigay sa atin ng anointing at magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Amen? Amen. Meron po tayong verse dito, Ephesians 4:32. Gusto kong basahin niyo po itong lahat. Sabay-sabay, Ephesians 4. Wait lang po. Yung parang kumain kayo ng tuyot sinangag. Yung parang nag-almusal ng very, very big. Ayun po. With energy po. Amen. Magpatawad tayo katulad ng pagpapatawad sa atin ng ating Diyos. Ito po ang hinihingi ng Panginoon. Parte po ito ng kanyang plano kung bakit siya napako sa krus. His unconditional love and His absolute forgiveness para sa ating lahat. Meron pong very famous quote na lagi ring binibitawan ni Pastor sa atin. Natatandaan niyo po siguro to. The greatest tragedy in life is not death, but living a life without a purpose. Ito po ang tema natin para sa book ng Mark. Yung tayo ay makapamuhay ayon sa layunin ng Diyos para sa atin. Kaya tayo nandito pa, hindi po aksidente na hanggang ngayon nandito pa tayo, humihinga, malakas, may buhay, kasi hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon, magtiwala, manampalataya, at mabuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ipaparanas niya pa ulit-ulit sa atin yung Kanyang pagpapatawad. Pero, sabi ko nga kanina, repentance is change of mind, pagtalikod sa lumang gawa. Kailangan makita rin ng Diyos yung pagsisikap natin na gusto talaga nating makapamuhay sa Kanya, sa Kanyang layunin para sa atin. 3 stages yan dati na binigay ko, di ba? I am created with a purpose. I am called, I am chosen for a purpose, and I am called to a purpose. At pag mature ka na-reach mo na tong level na to ng iyong pakikipag-ugnayan sa Lord. Yung ika-4, I am committed to live out this purpose. Ikaw ay lumalakad na at namumuhay na ayon sa Kanyang layunin para sa atin. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon para sa ating lahat ngayong umaga. His grace is sufficient, His love is sovereign, and His mercy is a safe haven that brings forth salvation and eternal life to all. Sabi ko kanina, sino ang gusto ng only? Taas ang kamay. Para pong 3-in-1 coffee ang equation na ito. Equal grace, equal love, equal mercy that will bring forth
salvation sa ating lahat. Nagamit ko na tong illustration na to na nagpapasalamat tayo sa Lord. Wala tayong tag. Kung lahat tayo may tag, habang naglalakad, may tag tayo. Para kita agad, di ba? Ano kayang tag ang nakasabit sa atin? Makulit, pasaway, masungit, hindi nagpapatawad, nambabalahura. Kung meron tayong tag, di ba? Makasalanan, matigas ang ulo, but God is so gracious. Sabi ko nga, equal, pantay-pantay, equal grace, equal love, and equal mercy. Kaya tayo ay meron ngayong salvation. Sa atin pong Christian journey, bakit mo nga ba pipiliing sumunod sa Panginoon? Ito yung tinuro ni Renz nung Friday sa consecration night. Bakit mo pipiliing sumunod? Ngayon na alam mo na kung ano itong God's unconditional love and His absolute forgiveness. Marami po sa atin sumusunod out of takot. Naku, takot ako sa Diyos. Sabi nila, grabe daw magparusa. No? Yung iba pa nga, tinatawag diyang karma, gaba, di ba? Takot ka. Or pwedeng, nako, pag ginawa ko to, plus points to sa heaven. May malaking calculator ina-add to lagi No? Plus points. O dahil you want to impress others, di ba? Pwede kasi na ang tingin sa'yo ng iba, wow, may tinatawag kaming holier than thou. Napaka-holy. Di ba, mga ka-perfect? Pwedeng you want to impress others. Pero aside sa maliliit na dahilan na to, bakit tayo sumusunod? Una, ang Diyos lang ang nagmahal sa atin ng walang pasubali, walang kwalifikasyon, no exemption. At siya lang ang nagpatawad sa atin ng lubos at ganap. Tuwing may temptation, tuwing may tukso, tandaan nyo, hindi magpapadala ng pangit. Siyempre, pag tukso, yung gustong-gusto mo talaga. No? Ito sana ang maisip natin. Pipiliin kita, O Diyos. Pipiliin kong sumunod dahil ikaw lang ang umibig. Ikaw lang ang nagpatawad sa akin. At lalakad ako sa purpose mo sa aking pong buhay. Amen? Amen. Tayo po'y tumayo. Umawit po tayo habang dinidistribute ang communion elements. And those who are online na nag-prepare din po ng communion elements ay pwede na po tayong maghanda. Lord, you search me. You know
This is more than a ritual. Kundi ito po ay pagpapaalala, pagpupuri, pagsamba, paggunita, kung paano binayubay ni Kristo ang kanyang katawan, tinubos tayo ng kanyang dugo, inako ang ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng ganap na kaligtasan. Upang tayo ay magkaroon ng eternal life. Mula simula, creation pa lang, tayo nang iniisip. Tayo nang iniibig ng Diyos. Kaya bilang tugon sa pag-ibig niya, sa pagpapatawad niya sa atin, mga kapatid, ialay din natin ang ating buhay, ang ating puso, ang ating buong isipan sa pagdakila, paglilingkod, at paglakad sa layunin ng ating Diyos. Sa pag-take po natin ang communion na ito, samahan niyo ko na dakilain, purihin, at itanghal ang buhay na Diyos na mayroon tayo. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sama-sama po natin kainin ang ostya na ito. Hawakan po natin ang grape juice. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabay-sabay po nating inumin ang grape juice na ito. Tayo po ay manalangin. Salamat, aming Ama. Salamat, O Diyos, damang-dama namin ang pag-ibig mo sa amin. Salamat sa pagtanggap at pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Bilang tugon, O Lord, sa napakalawak mong pag-ibig para sa amin, inaalay po namin ang aming mga buhay. Bilang lingkod mo, bilang mga anak mo. Lalakad po kami, O Diyos, kasama ka. Mabubuhay po kami ayon sa iyong layunin para sa amin. At ang nanaisin po namin sa aming buhay ay makapagbigay papuri, makapagbigay ng pinakamataas na pagsamba sa iyong pangalan lamang. Ikaw lang ang madakila, O Diyos. Even, Lord, sa aming church, ikaw lang ang matanghal. Ngalan mo lamang ang mataas. Ibaba mo kami, Panginoon. Ikaw lang ang mataas. Matanghal ka, dakila ka, purihin ka, sambahin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Pwede na po muli tayong makaupo. At para po sa ating tithes and offering, pwede na po tayong makakuha ng mga envelope dun po sa likod. At habang tayo po ay naghahanda sa ating mga offering, mag-a-announcement po muna tayo. So first, meron po tayong online prayer and meeting ng Intercessory Ministry every Thursday ng 7:30 a.m. So kung may mga gusto pong sumali, pwede nyo pong i-approach si Mama Tess or si Sister Glenda. Meron din po tayong Young Moms every Saturday 4 p.m. So kung may mga Young Moms po dito na wala pa pong small group, pwede po natin i-approach si Sister Matet or si Sister Jade. Meron din po tayong Women's Bible and Study. Naghiwa-hiwalay na po sila into small groups, pero meron po silang General Assembly every last Friday ng 2 p.m. sa residence po ni Dr. Evelyn Gamboa.
Meron din po tayong Kids Bible Study every 9 a.m. Every Sunday naman po ito, habang nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, ang mga kids din po natin ay nag-aaral ng salita ng Diyos. And meron din po tayong Youth and Young Pro na Bible and Chill. Online lang naman po ito every Friday ng 8 p.m. at magre-resume po uli kami sa Friday 8 p.m. po. Shoutout lang po sa ating online viewers. Firstly, hello po kay Marco Sayo. Hello po sa Canada. Hello po kay sa Yalong family. Hello po kay Tita Rona, Tito Oscar, and Kuya Russell. Hello po kay Tita Bebs Perez and kay Kuya DJ. Hello din po kay Maricel Royo, kay KitKat Coronel, kay Ellen Andrade Sales, Chris Simran, kay Brother Glenn, and kay Johan from Dubai, Johan, Mama Joy, Tita Arlene, kay Miguelito Cuzon del Rosario, kay Miggy, Maria Carla Resurrection. Palakpakan po natin ang ating Panginoon dahil naging successful po ang ating Holy Week encounter. Ayan, bago po tayong mag-tithes and offering, meron po bang mga birthday celebrants ng April? And wedding anniversary po ng April. Ayan. Ipagpe-pray po natin and kakantahan ng happy birthday. Happy birthday
number? Tisha Opler Haranilla. Uy! Birthday ko pa April 25. Magto-27 na po ako. Praise God. Good morning. Ako po si Armando Bocles. Ang birthday ko April 1. Pero nakalipas na, no? Tapos na, no? Thank you sa pagbati sa akarawan ko. At salamat sa kay Ma'am Pearly. Sinelebrate yung birthday ko. Ayan. Tayo po ay tumayo at i-blow nyo na po. Baka masunog yung cake. Extend po natin ang blessing sa kanila sa pagtaas ng ating kanang kamay. Panginoon, salamat po sa panibagong taon sa buhay ng aming mga kapatid. Tunay nga, dakila ang iyong pag-ibig para sa kanila. At higit sa lahat, ang iyong grasya, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapatawad, ang iyong paglingap, Panginoon. Patuloy niyo pong palakasin ang mga kapatid kong ito. More years, Lord, to serve you, O God. Bless their life, Lord. Bless their family. Give them good health, Lord. At ikaw po mag-prosper ng kanilang buhay. Salamat, Panginoon. Kami ay nakikigalak para sa araw ng kanilang kapanganakan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen! Ayan. Pwede na po tayong mag-tithes and offering. I know He rescued my soul. His blood has covered the sin I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is filled in His name. I believe. I believe. Thou raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Tayo po'y tumayo muli para po ipagdasal ang ating tithes and offering. Tinatawag ko po si Sister Matet. Let's all raise our right hand and ituon po natin ito sa ating offering basket. Heavenly Father, thank you for your goodness and provision in our lives. As we give our tithes and offerings today, we offer them with grateful hearts. Bless these gifts and use them for your glory, for the work of your church, and for the needs of others. Teach us to trust you more and to give with joy and faith. May everything we give be pleasing in your eyes. In Jesus' name, Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating benediction song. To keep you from falling.
nais ko pong ipaalala sa lahat na napaka-gulo at very uncertain po ang mundo. Maging yung ating kinabukasan. Wala tayong ibang pwedeng panghawakan, kundi ang pangako ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. At tayo ay susunod at lalakad sa layunin niya dahil punong-puno yung ating puso ng kanyang pag-ibig at paglingap. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa nakatapos naming gawain. Maghiwa-hiwalay man kami, physically, huwag mo po kaming hayaang mawalay sa iyong presensya. Ikaw po ang maging kalakasan namin. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Magkaroon po kami ng oras upang basahin, kilalanin at aralin ang iyong mga salita at panghawakan ang iyong mga pangako. Para sa darating na linggong to, O Diyos, sa mga challenges at struggles na maari naming kaharapin, maging rooted po kami kung gaano kalawak, kalalim, kalapad, kahaba, kataas ang iyong pag-ibig para sa amin. Purihin ka at sambahin ka. Pagpalain mo rin ang bawat pamilya na nagdala ng pagkain ngayong araw na ito at lahat kami, Panginoon, na may we enjoy the fellowship, ang pagkakaibigan, ang pagkakapatiran, Panginoon. I-bless mo po ang mga pagkain ito, Panginoon, na nasa iyong harapan. Pagpalain niyo po kami. The rest of the Sunday na ito, Panginoon, iaalay namin para sa iyong kapurihan lamang. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Thank you po. Meron po tayong QFD. Hinihiling ko po na maggrupo-grupo. Ang joyful po siguro kahit 3 ate o 2. Senior tsaka young moms. Ito po ang tanong na ating sasagutin habang kumakain tayo. Youth and Young Pro, isang group. At yung mga men's po o mga tatay, maggrupo-grupo din kasama po si Pastor Josh at si Brother Renz. Salamat po. Purihin ang Panginoon. See you next Sunday po, 9 a.m. To God be the glory. Thank you po.